Huy, Madam Vice President, isuli mo na yung 73 million pesos mong confidential funds. Magsasayang tayo ng oras dito, paulit-ulit yung sagot. Walang rules dito. Galit yarn. What's that? I'm sure nakita nyo na. May nakasagutan na naman si Vice President Sara Duterte nung binusise yung budget ng office niya. But this time, it's not about the book. It's about 73 million pesos that auditors want her to return. Yes, correct. Return, ibalik, isoli. Yan ang epekto ng Notice of Disallowance ng COA. Ang sabi dun, 73 million pesos out of the 125 million pesos in confidential funds ni VP Sara noong 2022. Kulang-kulang sa dokumento. Paano naman kasi? Hindi daw malaman ng COA kung para saan ang 10 million pesos para sa reward. 34.9 million pesos para sa pabuya. Anong pabuya? 24.9 million pesos para sa pabuyang gamot. 3.5 million pesos para sa upuan, lamesa, printer, pati computer. Saang confidential operation ginamit to ng OVP? Sinong impormante ang kailangan ng reward na gamot? Kaya ayun, na-issuehan ng Notice of Disallowance. Galit na galit ang VP ninyo. Madam Chair, since you allowed her a snide comment, you will allow me a snide comment as well. Sure, she's not the first government official to receive a Notice of Disallowance. And in fact, pwede niya nga itong i-appeal sa Supreme Court if she wants. But this is a big deal because this is the first finding of irregularity with her confidential funds. Tatlo yung petisyon sa Supreme Court na kumwestiyon ng confi funds nila using different grounds. Auditors ulit ang matapang na bumangga sa isang Duterte. Sino ang taga-kuha dito? Ihulog mo na sa hagdanan para hindi maka-report. And an even hotter tea. Paano nakuha ng House ang kopya ng notice na dapat ay kay VP Sara lang? Ipinasabida ng House of Representatives. Di alam nyo na. It's really war. And I wanna say, papunta pa lang tayo sa exciting part. Pero walang exciting sa paglustay ng taxpayers' money nating lahat. Hi, that's your Inside Track. I am Lian Buan, and I'll be back again with more tea.